Hello po, kumusta po ulit kayo? Saan man kayo naroon? Welcome po ulit sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay ika-5 ng Hunyo, taon 2024. Ang topic po natin ngayon, usapin pa rin po sa ating West Philippine Sea o sa South China Sea. Pakinggan po natin yung interview ni kay Eric Celis, kay Atty. Marlon at kay Mr. Galbot. At yung pong isa pang topic natin ay yung pong mga magsasaka na maapektuhan sa pagbaba ng tarif. At yung pong iba pang presyo ng gulay na tumaas, yan po lang ang ating topic ngayon. Kaya po kung meron po kayong ibang gustong i-topic sa atin, mapanood nyo po itong video na to. Gusto nyo pong ibang mapag-usapan natin na ibang talakayan, mag-komento lang po kayo sa baba para po ating pag-aralan mabuti kung ano po yung ating pag-uusapan. Pero bago po yan, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share na rin po itong ating mga video. Okay po, start na po tayo sa ating topic. Pero bago po yan, unahin po muna natin yung ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay 58.736. Kuwaiti dinar 191.67. Saudi Arabian Riyal 15.663. Canadian dollar 42.860. Japanese yen 0.376. British pound 75.025. Euro 63.832. Emirates dirhams 15.993. At ang ating pong Hong Kong dollar ay 7.519. Yan po yung ating latest currency exchange. Yan po ay ika-5 ng Hunyo taon 2024. Ang ating pong topic ay umpisan po natin sa ating pong mga magsasaka. Ano po ba ang balita? Panoorin po natin ang pahayag ni Atty. Harry Roque. Dahil po naging pinuno ng agricultural sector ang ating presidente. Yan po ang naging performance niya as kalihim. Kaya ba nagtataka kayo na ang performance niya sa presidente hindi nakakalayo dun sa kanya naging performance as Secretary of Agriculture? Anong sabi niya? Kung ang presidente na pinakamakapangyarihan hindi maayos ang problema sa agrikultura, sino pa makakapag-ayos? Bago na namang pahirap ang gagawin nila sa ating mga magsasaka. Tama po si Mr. Montemayor, kung kailan nakatikim ng kaunting mas mataas na presyo ang palay ang ating mga magsasaka at namimili na sa wakas ang NFA para sa ating buffer stock, ito na naman, ibababa daw nila sa 15% ang taripa. Ano ba gusto talaga nila? Siguro gusto nila talaga para Singapore tayo na lahat ng pagkain natin ini-import na lamang. Hindi po mangyayari yun dahil karamihan pa rin ng ating mga kababayan ay nakasalalay sa agrikultura para sa kanilang hanap buhay. Huwag niyo pong gayahin ng Singapore dahil ang Singapore, naku, isang syudad lang po yan sa Metro Manila. Dahil ang kabuuan ng Metro Manila, naku po, pwede na silang lusubin ng buong Singapore dahil napakaliit niyan. Kaya po gawin niya ng Singapore dahil wala naman silang lupa. Pangalawa, napakakunting tao. Pangatlo, napapaligiran sila ng mga bansa na po pwede nilang bilhan ng kanilang kakainin. Pero hindi po natin po pwede gawin yan dito sa Pilipinas. Dahil naku, parang 60% pa po ang nakadepende sa agrikultura sa ngayon. At yun nga po ang definisyon ng industrialization kapag lumiit na yung hanay ng ating mga kababayan na nakadepende sa agrikultura, ngayon po hindi pa po nangyayari yan. Kaya nga po ako, kahit anong sabihin ninyo ay narariyan na yung rice tarification law na yan at tama naman po intensyon yan na pababain ang presyo sa pamamagitan ng pag-increase ng supply pero protektahan pa rin ang mga magsasaka sa pamamagitan ng 35% na taripa na kukolektahin at ibibigay din sa mga lokal na mga magsasaka nang sa ganun, ma-improve po ang kanilang productivity. Ang problema po talaga natin sa inflation, yan po ay supply side driven.
dapat talaga bigyan ng tulong ng ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. So imbis na gabi, baba po yan sa 15, panatalihin niya lang ng 35. Dahil ang problema naman natin ay ang supply na nanggagaling sa pangdaigdigang merkado. Eh yung kailan lang may kausap akong Indian na trader, abay hanggang ngayon pala, hindi po pwedeng mag-export ng non-basmati rice. Eh yun ang kinakain natin eh. Kasi ang basmati rice, napakamahal. Ito po yung napakahaba na kakain natin sa mga Indian restaurant. Sa mga biryani. Oo, mga basta ang tawag doon is basmati, no? So hindi pala pwedeng import ang mag-export ng mga ibang bansa ng yung mga bigas na ating kinakain kagaya ng mga sinandomeng ganun. Ang pwede lang i-export ng India ay yung kanilang basmati rice na napakamahal naman. Paano natin mabibili yun? Eh, bawal pa rin pala sa India ang mag-export ng basmati rice. At merong price cap ang basmati rice na 650 per metric ton, no? Eh napakamahal po niyan. Pumapatak po yan mga 200 to 250 pesos per kilo. Talagang bibili ka lang ng basmati kung gusto mong makatikim ng Indian na rice pilaf, no? Na ang recipe ay dapat gamitan ng basmati rice. So yan po ang problema ngayon. Kakulangan sa pandaigdigang merkado kaya nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Pero ang ibig sabihin po ay huwag nyo naman gamitin yung kapalpakan ng gobyerno na magbigay ng suporta sa agrikultura para lalong pahirapan ng ating mga magsasaka. Kailangan po yung taripa na yan dahil kapag hindi po tuluyan ang mabubura mga magsasaka, naku, baka dumami ang sumasapi sa mga teroristang grupo gaya ng CPP-NPA. Yan bang gusto? Yun lang. Alam naman natin yung nangyari noon, mga magsasaka noon, talagang namundok sila dahil sa kahirap ng buhay. Gusto nyo mangyari? Well, malapit na po yan. Ang problema nga natin, linalabanan namin ng CPP-NPA na nagsasamantala sa kahirapan ng taong bayan. Kayo naman, kami pinasasara nyo. Imbis na labanan ng CPP-NPA na ngayon ay kakampi nyo pa dyan sa mga institusyon natin. No? So, Si super ate ng Pangulo galit na rin. Sabi niya dito, ayokong lagi nyo akong gawang kontrabida. Pero hindi ko naman masisikmura ito. 15% na lang ang taripa na imported na bigas, baboy at iba pa hanggang 2028. Dilalamunin ng mga imported ang mga palengke. Paano na ang mga magsasaka, lokal na magsasaka, ano ito, inuudyokan ba natin silang magpakamatay na lang? Hindi ko maintindihan, makukuha pa ba ito ng dasal? well, ako nga, ang aking fear lang, baka sumapi sila sa teroristang CPP-NPA pag hirap na hirap na sila sa kanilang kabuhayan at mawala ng tuluyan ang kanilang kabuhayan. Ako, Kahit si Senator Amy nag-alboroto na dahil sa mga ganyang kilos ng ating gobyerno. Ewan lang natin kung ano ba talagang plano ni Senator Amy dahil sa akin parang hindi man tamang sabihin pero para sa akin hindi ko alam kung anong plano ni Senator Amy. Medyo na dala na tayo sa nangyari nung pagsama sa unit team ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa bandang huli ay nilaglag ang ating Vice Presidente. Alam natin lahat yan at yan ay hindi maikakaila ng mga andyan sa gobyerno. sayang naman yung mga tulong na ibinigay natin sa mga magsasaka, yung mga traktora nila, kung talagang susuko na lang ang mga magsasaka, no? Pero at the rate things are happening, alam mo ngayon, ang Japan, nag-a-advertise sa mga magsasaka. Baka pa ngayon, mga magsasaka natin, en masse, pumunta na lang ng Japan. Totoo yan, naubusan na ng magsasaka ang mga Hapon, at doon kasi napakasarap din ng rice nila. At ang problema dyan sa Japan, di tayo makabili ng Japanese rice dahil bawal din. Inuuna muna nila yung domestic na merkado nila gaya ng India. Hindi lang Japan, nauna na yung Korea, South Korea, nauna na silang magangkat ng mga Pilipinong nandyan sa trabaho sa magsasaka, sa farm. So, ang talagang dapat tutukan, paano natin masusuportahan ang paglago ng sektor agrikultura. Pero ngayon, habang tumataas pa rin ang presyo ng bigas, abay ang ating, ano bang Tagalog sa ginger? Luya!
Ayan na naman, parang sibuyas nung mga panahon din ng Marcos Jr. administration. Record high. Magkano na ba ngayon ng luya? Yan naman 400. Di ba dito patapos mo kasi ng programa dito sa Pulso ng Bayan, ako ay nagsasalamat. Paano na yan? Hindi ko na kayang magsalabat ngayon dahil 400 na kilo na. Bagay lang naman si MJ, no? Pabibigyan na lang tayo ng commercial, no? Kailangan ko ng commercial sa labat mamaya. MJ, ha? Tanda mo yan dahil hindi ko na kayang bumili na salamat dahil sa taas ng presyo. Pero alam niyo po, Naku po. lahat po yan ay sa ngalan ng bagong Pilipinas. Yun. Ito pala yung bagong Kayo, Pilipinas. huwag kayo mag-alala kung saan ginugutom ang mga magsasaka at pati ang presyo ng luya, hindi lang po sibuyas, sky high ang presyo. Sabi ng mga... Salamat po tayo, ha? Naku po. Sa bagong Pilipinas. Ayan na, bawang 400 ang kilo. Luya 280. Presyo ng luya at bawang sa Commonwealth Market. O yan, sa presyo ng bawang sa Commonwealth Market. Bawang 400 kg. Luya 280 kg. Eh sigurado pagpunta yan sa mga mas malalayong lugar, mas mahal yan. Merong inilabas na joint statement ang mga iba't ibang mga agricultural groups. Ang sabi nila dito, hindi nagresulta sa mababang presyo ng bigas ang pagbabawas ng taripa. Ito yung mga ang resulta nila. Only penalize local producers, have not benefited the consumers, has deprived government of much needed revenues. Kukunti lang daw ang makakabenepisyo nitong mga importer at trader. Ano ba ang gusto nila? Nakakaisa nito mga grupo ng mga magsasaka. Oo, ako dati, nung panahon ni dating presidente, talagang nakita ko, minura niya yung isang rice hoarder at sinabi niya, "Hey you! Labas mo ang aking bigas! Papatayin kita!" At dapat bumalik tayo sa ganyang estilo. Effective. Oo, baka naman ngayon kasi yung mga rice hoarders nandun sa Malacanang, nakiki-party-party. Sana yung tanong ko Sumasama pa sa mga biyahe abroad. Kaya nga, di ba, maalala mo ang sabi ni Dr. Michael Bato na sa ekonomista, hindi lang puro numero, projection yung nakikita. Dapat may puso. Dapat merong puso ang wala sila ngayon. Well, ngayon hindi na naman economics ang that matters. Parang wala na silang pakialam sa lahat. Kaya mo silang bumili ng mahal na bigas. After all, kung mahal ang bigas, huwag sila kumain. O di ba, ang galing ng polisiya na gano'n. Huwag sila magluya. After all, ang luya, pang ano lang naman yan, panglaga lang naman yan. Wala na ibang gamit yan, di ba? Ano pa bang linalagay natin ng luya? Yung ating lugaw, ay ako pwede na kayo maglugaw lang walang luya. Nagreklamo kayo, mahal naman yung bigas. Kaya konti na lang ang lugaw na kakainin nyo, di ba? Dahil mahal na yung bigas O, huwag na kayo magreklamo. O, di ba? Ang ganda ng bagong Pilipinas. Ito pala yung bagong Pilipinas, bagong hakbang. Pero yung itong solusyon na ito, kumbaga naging DA Secretary ang ating Pangulo, hindi talaga niya natutukan yung sa sektor ng agrikultura talaga. Hindi siya nakarelate. Unfortunately, katotohanan ito. Hindi natin pwede sisihin ito si bagong DA Secretary. Lahat na nangyayari sa agricultural sector, dahil po naging pinuno ng agricultural sector ang ating presidente. Yun. Yan po ang naging performance niya as kalihim. Kaya ba nagtataka kayo na ang performance niya sa presidente hindi nakakalayo doon sa kanya naging performance as Secretary of Agriculture? Anong sabi niya? Kung ang presidente na pinakamakapangyarihan hindi maayos ang problema sa agrikultura, sino pa makakapag-ayos? At tama nga siya. Dahil hindi nga niya naayos ang problema ng agrikultura, siyempre, aasahan pa ba natin ang ibang tao na makakapag-ayos niyan? Kaya nga po, talagang sa bagong Pilipinas, lusa kayo. Ganyan talaga Wala lahat tayo nagpabudol. Pag pagsasama-sama daw, pagkakaisa daw, ayun, wala namang pagkakaisa. Una-una nilang binasag yung pagkakaisa na yan, labang kay Bibi Sara. At ngayon, huwag na tayo magreklamo dahil hindi pa naman tayo patay Parang gano'n na lang yung bagong Pilipinas. Sabang di pa kayo patay, huwag na kayo magreklamo, buhay pa rin kayo. Wala kayong karapatan magreklamo. So, yan po yung pahayag nila, Atty. Roque. Gaano ba katotoo yung nagmahal na yung mga luya at mga ibang paninda na yan? Ito pa po.
ng karne ang kada kilo ng panggisang luya na umabot sa 300 piso. Nagsitaasan din pati presyo ng ilang gulay. Nakatutok si Maki Pulido. Gusto mo lang naman magtinola kaso biglang hindi mo afford ang luya. Sino raw kasi mag-aakala na ang luya aabot ng 300 pesos per kilo sa ilang pamilihan? Ramdam yan kahit tingi. Isang maliit na ganito. Kita nyo, doon kanina 280, ngayon 300 na sa ibang pamilihan. Ayan. Yan ang sinasabi natin eh. Saan yan? 36. Bakit nakakagulo? For a luya, yes. Na 36 pesos. Magkano ba dati? Yun nga po, tumitingin po kasi ako minsan sa mga tumpok na maayos naman. Tumpok before 30 pesos, siguro baka times 3 na ito. Ang dami. Nitong nakalipas na 2 linggo, sabi ng mga tindera sa Farmers Market Quezon City, araw-araw ang pagtaas ng presyo ng luya. Mula 180 pesos noon, umabot na ito sa 300 pesos kada kilo kaninang umaga. Kaya ang tinderang si Remy, namumuhunan na lang sa 10 kilo mula sa dating 25 kilos kasi hindi mauubos ang benta. Mas konti, tapos siyempre pag nagbenta ka, konti rin yung tubo, hindi kagaya nun na pag mura, pag ganito mahal, konti rin yung tubo. Kahit ang nagbabagsak ng luya sa farmers market, hindi makapaniwala sa lumubong presyo ngayon ng luya. Ngayon na po, Ano na kaya ang lasa ng goto? Ang lugaw? Baka wala ng luya. Kasi tapos masyadong daw ka na ganito kalaki, mataas eh. Dati mga 190 lang, 200, pinakamataas eh. Nang magsimulang magmahal ang luya, imported na ang binibenta ni Namara. Mas mura kasi ito ng 20 pesos kada kilo. Pero dahil walang mapagkunang supply ng imported na luya, wala silang ibinibenta. Mahal talaga, mami. Hindi kaya ng bus namin yung punan. Sabi ng Bantay Bigas, ang problema sa luya ay tulad lang ng sa ibang mga produkto gaya ng sibuyas. Nabibili ng mura ng mga traders sa panahon ng anihan at ibebenta ito kung kulang na ang supply. Ganon pa rin yung sistema kasi Maki, kung sino talaga yung mga trader na nakakabili, ay sila yung mayroon post-harvest facilities, sila yung may cold storage. Kaya kaya nilang itakda yung presyo. Pero hindi lang luya ang nagmahal kumpara noong nakaraang linggo. Sa farmers market, mapa lowland o highland vegetable, tumaas ng 20 to 30 pesos ang maraming gulay. 150, Sabi ni Estabilio, dahil sa El Nino, 80. hindi nakapagtanim ang maraming magsasaka. Dahil sa nasira nga yung kanilang mga pananim hanggang gulay, talagang back to basics sila na nananawagan sila ng compensation, ayuda sa gobyerno para makabili sila ng mga pananim nila. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang Department of Agriculture ukol dito. Para sa So yan po yung katotohanan sa ating bansa ngayon. Ang bagong Pilipinas, bagong mukha. Patay na. Ano nang lasa ng lugaw niyan? Yung dating tubong lugaw, baka naging tubong tubig na lahat yan. Yan po yung problema sa ating bansa. At yan po ay hindi nabibigyan pansin ng mga nandoon nakaupo sa Kongreso at sa Senado. Alam niyo po ba ang pinag-uusapan sa Kongreso? Ang pinag-uusapan po doon ay yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Yun po yung iniimbestigahan nila. At doon naman po sa Senado, kung hindi ako nagkakamali, yun naman pong sa COVID-19, yung pagbigay ni Pangulong Duterte ng budget doon sa DBM, sa Department of Budget and Management, na pambili natin ng mga PPE or nung COVID-19 nung nakasalan po si Mr. Duque. Yun po yung pinag-uusapan kaninong panahon pa rin po ni Pangulong Duterte. Ano po ba ang meron kay Pangulong Duterte at ba't yun ang ito po yung mga problema. Hindi pa nga natatapos yung problema doon sa West Philippine Sea, yung mga mangingisda. Wala pang linaw doon. Antayin natin ng 15 dahil yan pa yung sabi ng mga Chinese na kanilang aarestuhin ng mga mangingisda papasok doon.
wala pa po tayong update doon. Mag-aantay po tayo ng update doon. Yan po yung mga katotohanan ng mga problema ng Pilipinas. Pero ano pong pinag-uusapan nila? Doon po sa Kongreso, ulitin ko, yung pong EJK sa War on Drugs. At sa Senado po, ay yung sa DOH at sa DBM ni Pangulong Duterte. Ewan natin, yung pong sa DBM, sa DOH na kay Mr. Duque, yun po ay pinag-usapan na noon na napakatagal na pinag-usapan nila Senator Gordon, sila Senator Hontiveros, at sila Senator Drilon. Napakagaling po ng mga yun. Umabot po yata ng 7 buwan yun, yung sa pag-uusap na yun na gusto nila hanapan ng problema yung si Pangulong Duterte noon, yung na gusto nilang i-involve doon sa nangyari na yan. At meron po yan, napakarami pong paliwanag ng mga eksperto dyan sa nangyari na yan. At dapat nga sana kung meron silang nakuhang ebidensya laban kay Pangulong Duterte o kila Duque, ba't hindi pa nila sampahan ng kaso? Sampahan na nila ng kaso para matapos na yan, para mapunta na sila sa totoong problema ng Pilipinas. Yan pong pagtaas ng presyo ng bilihin, yan pong South China Sea, yan pong mga mangisda, yan pong panibago, yan pong mga magsasaka naman ngayon. Napakarami po ng problema ng Pilipinas. At bakit yun ang inuuna? Ano po ba ang pakay nila? At wala na sa posisyon si Pangulong Duterte. Nagawa na nilang patalsigin si Vice President do sa unit team. Wala na si Vice President doon. Napatalsik na nila si Vice President Sara Duterte doon. Ang problema lang nila, kahit napatalsik nila si Vice President Sara Duterte, ay si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa survey. Yun ang problema nila. At punta naman tayo sa ating isa pang topic. Ito po ay hindi po ito pinapalabas sa ibang mainstream channel. Yun po yung kanilang pinag-uusapan doon, yung pong mga topic sa Senado at sa Kongreso. Pero ito po sa West Philippine Sea, ito po, pakinggan po natin mabuti ang mga paliwanag nila Atty. Marlon at yung isa pa. Kinukundina ng Pilipinas na timahan ang hostile actions na ginagawa ng China dyan sa disputed areas sa South China Sea, pero hindi po dapat sarado ang diplomatic line of protest. Ang dapat po mag-protest nito ay ang Department of Foreign Affairs. Mag-submit ng report ang Armed Forces of the Philippines at ang DFA ang mag-process ng diplomatic protest like not verbal or whatever. At Marlon, nakakabahala po ng communicators ng Pilipinas ay mga military. While kaibigan natin ang mga military, kaibigan natin si General Bronner, it would be better kung nagsasalita at nag-uusap ay mga diplomats at mga tagapagtaguyod ng foreign relations, hindi po military post and military command ang mga naglalabas ng mga pahayag kaagad. Una, I have to commend General Browner because if you remember General Browner, the hero of the Marawi, isa po yan sa magigitin natin sundalo talaga ng tayo ng buhay. And tama ka naman in a way na dapat ang spokesperson natin when it comes to foreign policy should not be the military. Yes. No? Kasi foreign relations, especially, malaki ang laro niya ng tinatawag ng public perception. Okay? You know, we are the one pushing for war. We are the one saying that we have EDCA and we have everything, we have US. Pero kasi ang nakakatawa at nakakaya para sa atin, pag airdrop pa lang ng pagkain, inaagaw sa atin, how could we be believable? Yeah. No? Paano tayo, hindi ba tayo tinatawanan ng ating mga neighbors ng buong mundo na ayan na ang Pilipinas, sa kanya nanggagaling ang lakas para ipaglaban ang West Philippine Sea, kinakalaban sa malaking nation. Pero when it comes to airdrop, pagkain pa lang, water cannon, stuff like that, parang napapahiya tayo. Nandun yung China, inaagaw yung pagkain pa lang to, tapos tinatapon sa dagat. Ano yung binibigay natin din sa buong mundo? We are saying this,
they are doing this to us. What is our message? Ginong Ilio Galbot, hindi ba kaya nagpapaawa tayo intentionally to gain sympathy at para tayo mga kawawang bata at nagpapasaklulo tayo sa Big Brother na hindi naman mangyayari, tahimik ang Amerika dito. At sa tingin mo, ito ba ay isang publicity stunt or is it part ng assertion of the role of security forces to defend our sovereign rights in the disputed sea? How do you look at this case? Well, I would have to agree with you. No? This is part of going back to what you were saying. Dapat sana, with all due respect to our military, dapat sana hindi mga military personnel ang mag-air ng either strategy or a foreign policy line, no? Leave it to the diplomats. And in fact, no, it would have been kaya nga medyo matagal yan eh. It happened May 19. Pero in-air lang nila 2 weeks later. Yes. Half a month. No, okay? So so there was no sense of urgency, di ba? Pero bakit ngayon pinaano na nila sa media? It plays into the narrative. So, excuse you're saying nangyayari ito hindi kahapon. May 19. May 19. So tinitimpla ang pagpapalabas, kinakalibrate, kinakalculate. Is that what you're saying? Right. Okay, klaro. That's what I am saying. And in fact, it is evident in what has happened. Circumstantial evidence points to that. If you go back, yun ang sabi natin, no? Do you still remember Raymond Powell? Yeah. Biglang nagsulpot yan. Intelligence operative ito ng CIA. Exactly. Yun ang essence ng asserted transparency initiative to make China pay the reputational cost in the international community while we portray China as the bully, the Philippines as the victim, and then the big brother who is never really there will come to help us. And if you go back to all those officials in Washington, from Lloyd Austin, the Secretary of National Defense, to U.S. State Department, Anthony Blinken, to Speaker Mike Johnson, anong sabi nila? It is better to send money and war material to these conflict zones rather than sending our own troops. Exactly. So ito po sa mga panood po nito, i-share niyo po itong video na to dahil ito po hindi po ipinag-uusapan to sa ibang mainstream media. Dito lang po sa SM na yan. Yan pong pinapaliwanag na yan. Napakaganda po ng mga paliwanag dyan. Makinig po kayo mabuti at pag-aralan po ninyo mabuti yung mga sinasabi nila dyan. Ito ba ito totoo? Hindi. Pwede po kayo mag-comment sa baba. Kung meron kayong sariling opinion, sabihin nyo po at pag-uusapan natin. Boots on the ground. Exactly. So, yun talaga, yun ang narrative eh. Yun ang hindi mag-gets ng mga mamamayan natin. Yun. Na we are being manipulated. Our collective psyche is being infused with this narrative. Yun na nga, na para bang, there is no other way except to side with America. Yeah, klaro. Bilang Ibio Galbot, final question on this note kasi pupunta natin ang Pintong Barbero. Briefly lang ni Congressman Barbers. Common question sa inyong dalawa, mauna po kayo. Nakikita ng taong bayan na ang failure of leadership, malgovernance, misgovernance, miscarriage of competent leadership ay nawawala na. Ang natitirang pamamaraan dahil hindi lumusot ang charter change at People's Initiative na bogus para manatili sa poder ang Marcos Jr. government at pati na ang kanyang pananatili ng kanyang target na hindi sila matanggal beyond 2028 ay sila pa rin ang nagkokontrol ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya nagkaroon ng China narrative of war na ito daw dapat ang nationalist line. The new modern nationalism is to fight China, and if war is necessary, we should be there. But people are seeing clearly now na ito interest ng Marcos lamang. Niya, ni Bongbong Marcos, ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya, mga anak niya, yung pag-recover ng pera na frozen sa Amerika at sa Europa at ngayon ay niluluwagan ng Amerika
at ang kanyang pananatili sa poder in a state of war where martial law can be justified for declaration. Naku po. Go ahead, Mr. A.B. Hugalbot, and then Atty. Basanto. Well, yes, no. Yung Marcos Sr., yung pretext niya for martial law and effectively extending his term was the communist and the Muslim insurgency. No? Ganito rin, no? Marcos Jr. is bringing back that template, pero yun na nga, rather than yung internal strife, ginawa niyang external, so he can actually pull in the United States now, no? And going back to what you were saying, meron na tayong modelo niyan, Kayanik eh. Volodymyr Zelensky is no longer president of Ukraine. His term expired in February. Kinansel lang niya yung elections. Okay? So he's just a de facto president, not a de jure president. Yes. So yun ang template ngayon na tinitingnan ni Marcos. Naku po, sana naman hindi totoo yung ganyan. At parang ako medyo duda ako kasi malayo pa naman yung 2028 election. At meron pa siyang 4 na taon. At ito naman si Zelensky, natapos na yung kanyang termino. Kaso nga lang, nung nagkagera sa Ukraine, ayun, nag-extend pa yung kanyang pagiging presidente dahil dineklara niya po na wala pong munang eleksyon. Sa atin naman, matagal pa naman yung ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sana, pag dumating yung araw, sana naman hindi maging ganito. Or baka, pwede rin, baka mangyari, hindi natin alam, baka mangyari nagkaroon ng problema dyan sa China at sa Pilipinas at baka baguhin nila yung konstitusyon at baka magdeklara nga ng martial law. Hindi natin alam, tingnan natin. Kaya tayo po ay maging mapanuri, mapagmatsyag. Lagi ko po sinasabi sa inyo yan. Pwede pala ha, pagka nagka-war, magka-martial. So, all of this will become a pretext to a subsequent declaration of martial law, and then again, effectively, yun nga, extending the terms. Klaro. Magandang paliwanag, Atty. Basantog, your take off as a lawyer, at ikaw na rin nagbanggit nito, that the martial law can be validly justified in a state of war declaration and may even beyond pati sa term limits niya, pwede siyang manatili at pwede makancel ang elections. Are that correct or are that legally viable in a martial law declaration under the Constitution? Even if we don't have martial law, but if we are in a state of war, anything is possible. Because civil and political rights is very much limited. You cannot conduct a free and honest election during a times of war. Pangalawa, I want to go back to your original question kanina. Nationalism has nothing to do with it. Yes. Why? Because we cannot say that the Vietnamese are less nationalistic than us, or the Thailanders, or the Malaysians, or the Taiwanese are less nationalistic than us when they are going to a diplomatic relations with China. I think we are more nationalistic in a sense if we want to pursue peace in our country. So that we cannot be blamed na sabi na, oh, you are pro-China, therefore you are less nationalistic. No, we are pro-Philippines. And we are anti-incompetent government. Klaro. Magandang paliwanag yun, ha? Ang pagiging makabansa, makabayan at mapagmahal sa mamamayan ay ang paghahanap ng kapayapaan, hindi ang pagsusulsul at panggagatong sa digmaan na tsak na ikamamatay at ikapapahamak ng ating mga sundalo, pulis, mga pamilya nila at mga sibilyan, lalo na ang kabataan at kababayan. That is more nationalistic. That is real nationalism. Now, final question sa inyong dalawa. Kasi paubos ng oras natin, you have a schedule also, and I think we have consumed a lot of time ni Ginong A.B. Hugalbot. Ito na lang. Unahin ko si Ginong A.B. Hugalbot. Sir, hindi na sila nakontento na tinanggal ang 35 police officers sa Davao, nilagyan ng 2 batalyon pang-combat ng PNP unit na Special Action Force, may mga drug narrative na may mga drug operations, at nagpapalipad araw-araw ng drones, at ngayon ay number 1 enemy ang illegal drugs sa Davao, pero biglang nagpalabas ng statement itong si Representative Ace Barbers. Hindi naman ito barbero, pero kwentong barbero ang bitbit niya, na ang Davao City government ay dapat imbestigahan daw. Pati ang Davao City Hall at ang Davao City tutukan ng PNP at PDEA para
habulin ang mga involved sa drug abuse. Hindi na sila nakontento na nilapastangan nila at nilabag ang karapatan at otoridad ng alkalde tungkol sa mga panggagatong nila na bulabugin ang organisasyon ng Philippine National Police at kung ano-anong high-handed use of excessive and abusive power. Now, there is a narrative na ang daming drug addict sa Davao City, lalo na sa city government. Kung saan kinuha na barbershop ni Congressman Barbers ito, how do you look at this? Ang pagtatagpo ng political operations to demolish and destroy and paralyze the Duterte opposition in Davao. Well, number one, paano nasabi ni Congressman Barbers yan? No? Meron bang random drug testing? No? Kung meron naman, I would suggest to Congressman Barbers na mag-random drug testing for cocaine. Doon sa mga Malacanang. At doon sa nagsusurround ni BBM. Ang ganda ng kasi si Mayor Baste nagsagawa ng random drug testing doon sa Davao sa mga local doon, empleyado. At yung mga nag-positive ay tinanggal niya. Ito ngayon, pumapasok ngayon itong sila barbers at tinanggal ngayon yung ibang pulis. At di ba nga nung nakaraan sabi dinala yung ibang mga staff doon. At meron pa ngang drama na may nahuling droga doon sa isang bus na checkpoint. At yung at ang nakakatawa, yung may dala ng droga, natakasan sila. Natakasan yung mga pulis. Nawala daw yung tumakbo daw. So, paano tumakbo yun? May sa pusa yata yung drug lord, yung ano na yun, yung may dala ng droga na yun. Ito, maganda itong suggestion. Kung magsagawa si Barbers ng doon, random drug testing naman sa Malacanang, sa cocaine naman. Because it's unfair. No? Government official din sila. So dapat, no? That's number one. Number two, tingnan mo yung nangyayari sa Alitagtag. No? Na 2 billion daw, the biggest bust in history, blah, blah, blah. Nasa na ngayon yan? Nasa na yung yate daw, na Canadian daw yung may-ari, yung isang ang suspect dito sa Cebu, is a member of a Mexican cartel or some sort, no? And then recently nga lang, no? Talagang nakakatawa ka, Eric, no, and Attorney Marlon, no? How this government is actually fooling us and believing that they have fooled us. The moment na pinalitan yung mga nasa Davao, the 35 or 40 officers, nag-conduct agad ng checkpoint, tapos may nasabat daw sila, 14.4 million worth of shabu na 900 grams lang. So ibig sabihin pala ngayon, 14 million per kilo na lang yung shabu. And then the suspect fled on foot on a checkpoint, coming from a bus, tinapon daw yung shabu, at tumakbo yung What I mean, woo! And now, isang checkpoint, with all the police, hindi nila nahabol or hindi man lang nagpasalba or and nakahilera yan, ang liit-liit ng pintuan ng bus. Di ba? Tama. And now, papaimbestigahan, papadrug test. Papaimbestigahan yung mga police dahil 37 nga daw yung nag-test ng positive. I mean, how low can you go, Eric, no? With all due respect to our police officers and the military. Ito kasing kongreso talagang grabe na talaga yung Durmat na lang tawag sa kanila Durmat House of Tabaros. Durmat, rubber stamp, puppet, or ano ba, lapdog, Huskies. Ginoy Galbot, thank you at papunta tayo sa pag-recap ng ating program. Attorney Bosantog, these are special information and propaganda operations. At nakakalungkot dahil ginagamit ni Congressman Barbers ang kanyang opisina at ang resources ng gobyerno to attack political opposition na hindi naman dapat maganap sa isang healthy democracy. At alam natin ang target nila, wasakin, pasamain, at paralisahin ang pagiging oposisyon ng mga Duterte, lalo na ni former President Rodrigo Duterte at ng anak niyang si Mayor Basti Duterte ng Davao. Ang ginagawa nila is tinatawag na erasing a legacy. Okay. Una-una doon sa pinakamalaking drug bust sa panahon ni President, it's not a badge of honor. Kasi 2 years in your administration, nakasabat ka ng ganong kalaki, the biggest drug bust, it's a badge of shame. Kasi buti sana kung nangyari 1 month after, 2 months after, but 2 years into your administration, it means that there's a proliferation of drugs. So having, sabi natin na confiscate mo ang pinakamalaking drug haul is never
a badge of honor. And medyo, Atty. Busanto, please sir, before ka magpapatuloy, bago yung kanyang gimmick sa drug haul sa Batangas, sa Litagtag, nakuhanan sila, ito, real. Budiga ng Shabu, pulis ang nag-maintain sa Binondo. Under his term na, hindi kay Duterte. Hindi, wala nang wala nang pointing fingers. If it's your administration, you take the responsibility. Yeah. Ano yung ginagawa nila sa Davao is siguro mag-aral sila ng PR 101. Ayun. Kasi what they're doing is simply erase. Kasi ang pinaka-tumatak na policy ng Duterte administration, which was embraced by the people, was a drug war. It's in that concept that it's very, very successful. No? Agree. Ngayon kasi ang issue ng president natin is about drugs. So what they're doing is going to Davao and trying to erase that legacy of drug war by going against Davao City itself, as opposed to the bailiwick of the former president. It's very elementary yung ginagawa. No, wala man lang wala man lang police intelligence na itago natin. No? Tinanggal mo, tapos nagkaroon ng checkpoint, tapos hindi nahuli. Ngayon na naman sa mga Davao personnel. Ang nakikita dito is not about the actions being done on drugs. What is being seen by the people is the oppression on the people of Davao. And also how they oppress and use the good name of the PNP para lang makakuha ng political mileage. Because ang sinasaktan mo dyan is yung mga police personnels, yung mga government personnels, At pati yung mga Davao City employees. Yes. Yun yung naging target. Kasi at the end of the day, hindi naman si President Duterte yung makakasuhan o mga ganyan. It is the people who are caught between the hard rock. Mga ganyan tayong allegory. So I think that if you really care about what's happening in our country, you must care about the people first. Huwag mo silang i-target para matarget mo isang political opponent. Correct. Briefly, Atty. Busanto. Sabi ni Ginong Ibino Galbon, if there is a drug war or a anti-drug operations that should be conducted, it should be starting in Malacanang. At ikaw ay isang sananawagan that for the President to become competently capable to lead with integrity, sagutin niya ang aligasyon at mga akusasyon na kumakalat na ng buong mundo na siya ay involved sa illegal drugs, substance abuse for using yung qualified hair follicle DNA-supported drug test na very credible before magngalngal si Ace Barbers, yun munang unahin niyang panawagan. How valid is that Yes. call? Sabi nga ni Mayor Lim, the law must apply to all or none at all. So kung gusto nilang i-conduct yan ng random drug test and then vilify these people, hindi lang sa Malacanang ngayon ka magsimula. We must show that we're capable. Magsimula ka sa Congress. I-drug test mo yung mga congressman bago sabihin na ano. Ang galing ng proposal. Kasi you must show that your office is clean. Di ba ang sabi sa korte, you must come to court with clean hands. Klaro. It is the same with government, in governance. Very simple and yet very sharp ang report ni Atty. Busanto. Ginong Ibino Galbon, your final message sa ating napakagandang talakayan at natutuwa ang mamamayan na ikaw nakasama ka sa Pilipinas natin mahal. How would you address our people in our country right now as an independent observer of things happening in our society? Ang sa akin lang kay Attorney Marlon, and to all the Filipinos out there, whether here in the Philippines, especially those who are working abroad, ito lang masasabi ko, eye on the prize. Don't lose focus. Do not get into the narratives. Do not get into the itchy-bitchy, tiny little narratives and nuances that are trying to, put forward. The bigger picture should be on your plate. And that bigger picture is this administration's incompetence and not only in governance here domestically but also foreign policy. Claro. Very well said. Magandang mga panawagan yun. Mag-focus tayo sa primary issue. The primary issue is failure of governance. Main issue is incompetence and abuse of power and rising authoritarianism. At para tabunan ito, magdigma-digmaan at magtapang-tapangan. Ikapitan ang mamamayan. Atty. Busanto, your final message. Ang gusto natin sa Pilipinas ay develop, prosperous, walang nagugutom, less ang unemployment. And if the success of our country lies with this administration, I pray that President Marcos be successful because the success of President Marcos is the success of the Filipino people. Ngayon,
kung hindi yan nangyayari sa administration, then let's talk about other issues. No? Let's talk about bakit ganito nangyayari. And after that, you talk about political recourses. Ayun, mga kababayan, ang isang mabuting pamamahala, sasamahan tayo sa extra natin ni Ginoong Ebi Hogalbot at ni Atty. Busantog. Ang lakas at kapangyarihan ng pamahalaan nanggagaling po sa pagkakaisa at pagtangkilik ng mamamayan sa namumuno at may hawak ng kapangyarihan. Ang pagtangkilik at pagsuporta ng mamamayan ay hindi mo pwedeng i-impose. Ito po ay iyong kinukuha sa pamamagitan ng mabuting gawa at mabuti at maayos na pamamahala. Real sense of good governance. Hindi po kailangan ang maruming laro ng politika, propaganda, mass hysteria for war, at mga manipulasyon sa public perception and PR operations sa media at social media para manatili kang akala mo ikaw ay may hawak pa rin ng kapangyarihan. When people start to feel the brunt of crisis, ang gutom at kabuhayan at ang kanilang kalagayan ay hindi nag-iibabagkos lalong lumalala at ang abuso sa kapangyarihan at pundo ng bayan ay nakikita nila kahit anong doble ang gagawin mo sa pagpundo, sa propaganda ng mga media at ano pang tapang-tapangan at gyera, ang gusto mong dalhin, ang mamamayan ang hahatol kung saan patutungo ang inyong pamamahala. Yan ang malinaw na paghamon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Will you remain in office or your days will be numbered? Depende po kung papaano mo panghahawakan ang mga aral ng kasaysayan at ang totoong pagmamahal at paglilingkod sa mga mamamayang Pilipino na siyang nagluklok sa iyo sa kapangyarihan at siya rin nagtanggal sa inyong ama nung sa panahon sila'y nag-abuso na. Ito po si Ka Eric, kasama ko si Ginoong Ebi Hogalbot at si Atty. Marlon Busantog sa isang malaya at makabuluhang talakayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Araw-araw tayo magsama para sa demokrasya, kapayapaan at pagunlad ng bansang Pilipinas. Muli, ito po ang aming pagsasama dito sa... So yan po yung ating topic ngayon. Yan pong mga ganyang katalakayan ay hindi po yan na bibigyan topic sa ibang mainstream media o sa ibang istasyon. Dito lang po yan na pinag-uusapan. Sana po si Pangulong Marcos, atin po ipagdasal si Pangulong Marcos na maliwanagan ng kanyang isip, pakinggan po ang hinaing ng mga mas nakakarami at gawin ang tamang aksyon. Huwag po sana niyang i-ignore lang yung itong mga talakayan na sa ikaunlad po ng ating bansang Pilipinas. So yan na lang po muna ang ating topic ngayon at bukas po itatry nating silipin yung ibang pinag-uusapan doon sa Senado at sa Kongreso. Ayaw ko mang balikan yung mga pangyayari na yun dahil yan po ay napag-usapan na noon nakaraan pang panahon pa ni Pangulong Duterte at ngayon ay binabalik nila. Bakit hindi natin alam kung bakit nila yan pilit na pinag-uusapan na napakarami ng problema ng Pilipinas. Yan po, doon po sila nakatutok. Hindi natin alam kung anong gusto nilang ipahiwatig dyan sa pag-uusap na yan. At binalik na naman nila yung ganyang usapin dyan sa Senado at sa Kongreso. Ito po ang tunay na problema ng mga Pilipino, ang bansang Pilipinas. Yan pong West Philippine Sea, yung pahirap po sa mga magsasaka, mangingisda. Yan po yung pagtaas po ng presyo ng mabilihin. Yan po yung totoong problema at hindi natin alam bakit nga nila pinag-uusapan yan. Pero ganun pa man, bukas, silipin natin at baka mabigyan natin ng komento kung ano ba yung ating pwedeng pag-usapan doon. At iba pang tinalakay natin nakaraan. Hindi pa rin po natin pwedeng isang tabi yun, yung pong 90 billion ng PhilHealth. At lalong-lalo na ito po pa rin sa West Philippine Sea. Hindi po natin ito lulubayan. Kaya po muli, kung kayo po ay makapadpad sa channel na ito, mag-subscribe, click po ang notification bell, i-share po ang ating video. Marami po salamat, mag-iingat po kayong lahat. Paalam, adios.